Babala, sensitibong video po ang mapapanood natin. Nakuha na ng isang lola sa Lapu-Lapu City, Cebu nang hinungod-ngod ang ulo ng sariling apo sa baha. Todo iyak ang 12 anyos na lalaki habang sinasampal, sinasabunutan at sinusubsub siya sa baha ng kanyang lola. Binitawan din ito ng lola at kalaunan ay agad tumakbo ang bata. Ayon sa investigasyon, nangyari ito noong Marso pero kamakailan lang nag-viral online. Paliwanag ng lola, ay dinidisiplina niya noon ang apo dahil ayaw raw huminto sa pagligo sa baha. Ano bang sinasabi sa batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano pong maaaring kaharapin ng lola na nakita sa video? Naku, malaking issue talaga ang pagdidisiplina ng mga bata, lalo na kung ito ay pagdidisiplina ng mga magulang nito o ibang mga malalapit na kamag-anak na usually ang nag-aalaga o nagbabantay dito. Maraming magulang na nagsasabi na ang pagdidisiplina ay responsibilidad ng mga magulang at ng mga lolo at lola at hindi dapat panghimasukan ng ibang tao. Ang problema, pag sumobra ang malulupit na pagdidisiplina, hindi ito mabuti sa kapakanan ng bata, whether physically, emotionally, or psychologically. Of course, mayroong mga pagdidisiplina na physically masama. Pananampal, paghahagupit, binabalibag. Obviously, threat ito sa buhay ng mga bata, lalo na kung hindi naman commensurate ang pananakit sa kasalanan na ginawa ng bata. At pag sumobra na ang pagdidisiplina, maituturing talaga ito bilang cruelty o child abuse na pinaparusahan sa ilalim ng Republic Act 7610 o ang Anti-Child Abuse Law. At sa ilalim ng batas na to, mga acts of child abuse ay maaaring magkaroon ng penalty ng prisyon mayor o kulong mula 6 years and 1 day ng hanggang 12 years. Actually, kung hindi ito kaso ng child abuse, baka yung ganyang kaso ng pagmamaltrato ay mga slight physical injuries lamang. Baka ang penalty ay arresto menor minimum, which is 1 to 10 days kung pagmamaltrato lamang ito, o kung nangailangan ng medical treatment, baka mas mahaba, 1 to 6 months, which is the penalty for slight physical injuries. Pero since ito ay kaso nga ng child abuse, hanggang 12 years nga ang posibleng penalty. Kaya't dahan-dahan po tayo sa pagdidisiplina sa mga anak natin dahil mabigat ang penalty sa ilalim ng ating batas. Ang batas na ito ang nagbibigay ng proteksyon sa mga bata laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso, kasama nga ang pisikal, emosyonal at sexual na pang-aabuso. Attorney, noong Marso pa raw nangyari ito pero nito lamang na-upload ang video. Anong sinasabi ng batas sa mga insidenteng matagal-tagal nang nangyari? Well, kung ito ay matuturing na kaso ng child abuse sa ilalim ng Republic Act 7610, mahaba pa ang posibleng tinatawag natin na prescriptive period o ang panahon na pwede pa mag-file ng kaso. Wala kasing forever, may taning talaga po ang pag-file ng kaso. Depende sa gravity ng kaso at ang penalty nito. Halimbawa, kung ito nga ay simpleng kaso ng physical injuries sa ilalim ng Revised Penal Code na ang penalty hanggang 6 months lamang, ay 2 buwan lamang para mag-file ng kaso. Pero kung ang kaso ay mas mabigat, halimbawa nga prisyon mayor, which is an afflictive penalty na tinatawag natin, ito ay maaaring hanggang 15 taon sa ilalim ng Revised Penal Code. May debate kung ito ay special law tulad ng Republic Act 7610, pero 12 taon pa rin ang prescriptive period, so hindi pa talaga huli ang lahat. Narito ang mga hakbang na maaaring gawin in case na makakita po kayo ng kaso ng child abuse. Take note, kahit na kayo ay kapitbahay, pag nakakita po kayo ng ganito, mabuti po ay mag-report kayo. Unang-una, pumunta sa pulisya o barangay, mag-report sa pinakamalapit na police station o barangay upang ipaalam ang nangyaring insidente. Humingi ng medical na pagsusuri, kung may physical na ebidensya ng pang-aabuso, magpa-medical exam para magkaroon ng dokumentadong ebidensya. Kumuha din ng tulong mula sa DSWD o sa mga NGO. Ang DSWD ang may programa at serbisyo para sa proteksyon ng mga bata. Maaaring lumapit sa kanila para sa karagdagang suporta at upang makapagsampa ng kaso. Napaka-importante din na bigyan ng counseling ang mga bata para naman ito ay hindi lamang physical palagi
ang nagiging sugat sa isang bata. Yung mga NGO din nagbibigay ng legal assistance sa mga biktima ng pag-aabuso. Konsulte ng isang abogado, magandang makipag-ugnayan para meron silang mga maibibigay na advice kung paano mag-file ng kaso. And then lastly, mag-file ng complaint sa office ng prosecutor matapos makumpleto ang lahat ng kinakailangan dokumento at ebidensya para makapag-file nga ng complaint para umusad ang kaso. Sa kasong to, mahalaga ang testimonya at psychological evaluation ng bata para patunayan ang epekto ng pang-aabuso. Basta't usaping batas, bibigyan po nating linaw yan dito. Alam nyo na, para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Wait! Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!